Maraming naniniwala na mas malaki ang ambag ng inahin kaysa sa tandang, pero karamihan hindi nila alam kung bakit, kung ano yung konsepto na nakapaloob dito. Magandang araw sa inyong lahat mga sabungista. Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Sa video na to meron na naman tayong bagong topic na pag-uusapan na nagmula sa katanungan ng isa sa ating mga followers. Pero bago yan, gusto ko munang pasalamatan ng lahat sa panonood ng ating mga videos. Ganon din sa lahat ng ating mga dati at mga bagong subscribers. At kung ngayon ka pa lang sa channel na to at gusto mo ng mga ganitong klase ng usapang manok, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating future videos. So, ang katanungan ng ating follower ay ganito. Sir Bob, may nabasa ko sa isang forum tungkol sa usapang mitochondria, pero hindi ko po makuha ang ibig nilang sabihin. Pwede niyo po bang ipaliwanag ito at masabi na rin kung ano po ang kinalaman nito sa mga manok? Sasagutin ko yan base lang sa aking pagkakaalam sa topic na yan, at sa totoo lang medyo malalim na usapang genetics yan, na kung saan ako ay hindi isang eksperto. Pero pipilitin kong ipaliwanag yan sa pinakamadaling paraan at sana ay maintindihan mo. Unang-una, ano nga ba ang mitochondria o mitochondria sa English? Ang mitochondria ay kilala rin bilang sa tawag na powerhouse of the cell. Ito ay bahagi ng selula na gumagawa ng enerhiya na tinatawag na ATP o adenosine triphosphate na ginagamit ng katawan ng manok para sa lahat ng kanyang activities tulad ng ginagawa kapag nagte-training siya. Pero bakit nga ba mahalaga ang mitochondria? Mahalaga talaga ang mitochondria sa ating mga alaga dahil ang mitochondria responsable yan sa produksyon ng enerhiya. Ang kalidad nito direktang nakakaapekto sa stamina, lakas at overall na performance ng ating mga alaga. Kung mas mahusay ang mitochondria, mas mataas din ang energy levels at mas malakas ang resistensya ng mga alaga natin sa sakit. Paano naman nakukuha ng mga manok ang mitochondria? Isa sa mga pinaka-interesanteng katotohanan tungkol sa mitochondria ay kung paano ito namamana. Ang mitochondria ay natatanging namamana lamang mula sa mga inahin. Ibig sabihin, ang kalusugan at kalidad ng mitochondria ng iyong mga alaga direktang nagbumula sa mga inahin. Kaya mahalaga na pumili tayo ng mga inahin na may mataas na kalidad at may magagandang performance history. Dadagdag ko rin para mas maliwanag na ang mga tandang ay wala yang ambag pagdating sa mitochondria. So, ibig sabihin, ang husay ng mitochondria namamana lang yan sa mga inahin. Ang mga tandang hindi yan nakakapagpamana ng kanilang mga mitochondria. Ngayon naman, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng malakas na mitochondria sa ating mga alaga? Narito yung mga ilang dahilan dyan. Ang una dyan yung mas mataas na enerhiya at stamina. Ang mga inahin na may mas malakas na mitochondria nakakapagpamana rin yan sa kanyang mga anak ng mas matataas na energy levels. Kaya mas active sila at mas tumatagal ang kanilang stamina pagdating sa tapatan. Ang pangalawa dyan, meron din silang mabilis na recovery. Dahil nga sa mahusay na energy production, mas mabilis silang nakaka-recover pagkatapos ng mga matinding aktibidad o tapatan. Ang pangatlo dyan, mas malusog at mas matagal ang buhay ng mga malalakas ang mitochondria. Ang pagkakaroon ng malakas na mitochondria ay nagpo-promote din yan ng overall health
Kaya mas hindi yan tinatabla ng sakit at mas matagal ang kanilang buhay. Ang pang-apat dyan mas mahusay na reproductive performance. Ang inahing may malakas na mitochondria ay mas mataas ang fertility rates at naglalabas siya ng malulusog na mga sisiw. Uulitin ko din para hindi niyo makalimutan na pagdating sa breeding, tatandaan nyo na ang mitochondria ay pinapasa lamang yan ng inahin sa kanyang mga sisiw. Hindi nakakapagpasa ng mitochondria ang mga tandang. Kaya talaga napakahalagang piliin ang mga inahin na gagamitin na may malalakas na mitochondria para masigurado na magiging malusog at matibay ang kanilang mga anak. So ngayon naman, ano naman yung mga palatandaan ng inahin na may magaganda at malakas na mitochondria? Ang unang-una dyan ay yung mga inahin na may magagandang kalusugan o yung vitality. Ito yung mga inahin na aktibo, masisigla at may magagandang postura. Ang mga inahin na may malusog na mitochondria ay karaniwan talaga yan na masisigla at hindi yan madaling mapagod. Makikita mo yan na meron talaga silang matataas na overall energy level. Pangalawa naman dyan ay yung matibay na resistensya sa sakit. Bihirang-bihirang magkasakit at mabibili silang gumaling kung sakaling nagkakasakit man. Dahil lang mahusay na mitochondria, tumutulong yan sa immune system. Kaya mas lumalaban ang katawan nila pagdating sa sakit at mga impeksyon. Ang pangatlo naman dyan ay yung magandang produksyon ng itlog. Ang mga inahin na yan ay may regular at mataas ang kalidad ng itlog na pinoproduce. Ibig sabihin, regular ang pag-iitlog nila at hindi lumiliban. Ang mga regular kasi na kalidad ng itlog ay indikasyon ng overall reproductive health ng inahin na nangangailangan ng sapat na enerhiya mula sa mitochondria. Ang pang-apat yan ay yung mahusay na pagganap pagdating sa tapatan. So ito yung tutukuyin na natin dito, yung mga anak nila na nakamana. Ang mga anak na nakamanan ng magandang mitochondria, maganda ang kanilang mga performance pagdating sa tapatan. Sila yung mga anak na may stamina at malalakas. Ang mga inahin kasi na nagpapakita ng magandang mitochondria, malamang na mahusay din ang mitochondria na ipapasa niya sa kanya mga aanakin. Ang panlima dyan ay yung magagandang balahibo. Palatandaan niya na magandang mitochondria, yung makintab at buo yung mga balahibo, malulusog. Ang pagkakaroon kasi ng makintab at mga magagandang balahibo ay indikasyon niya na magandang kalusugan at nutrisyon na sinusuportahan ng malusog na mitochondria. Ang pang-anim dyan ay yung reproductive history. Mataas ang fertility rate at mababa ang rate ng mga pagkamatay ng mga sisiw pagka mataas ang mitochondria ng mga inahin. Ang mga inahin na may consistent na magandang reproductive history ay malamang na may malusog na mitochondria na nagbibigay ng sapat na enerhiya para sa reproduction o yung pagpapasisiw. Ang pangpito natin dyan ay yung kakayahang makipagsabayan sa pagkain. Palatandaan nila yung malalakas kumain at maganda ang appetite o yung gana nilang kumain. Ang magandang appetite nagpapakita yan ng malusog na metabolismo na direktang konektado sa function ng mitochondria. So ito ang ilang tips sa pagpili ng tabang inahin. Obserba mo yung kanilang daily activities, no? Tingnan mo kung gaano sila kaaktibo at kung paano sila gumagalaw sa kanilang kapaligiran. Pangalawa dyan, suriin ang kanilang health records ng mga inahin para makita ang history ng kanilang kalusugan. Malalaman mo kung sino yung mga inahin na sakitin at sino rin yung mga galing sa linyada na malulusog talaga. Ang pangatlo naman dyan ay yung performance record. Kung posible, alamin ang performance history ng inahin. Alamin mo kung galing ba yan sa lahi ng mga talagang bumibilang ng kanilang tagumpay
Yung bang mga kapatid niya, lahat magaganda ang mga ginawa sa ibabaw na ruweda. Ganon din, tingnan mo yung kanilang reproductive success, yung kung paano sila lumalahi, kung maganda ba yung mga naglalabasan. So yung regular na pagtingin din sa kanilang kalusugan, kailangan din na nababantayan mo. Sa pamamagitan na pag-obserba ng mga palatandaang ito, mas mapapalakas mo ang iyong mga pagpapaanak na mga alaga. At masisigurado mo na ang susunod na henerasyon ay magiging malusog at matibay. Ngayon naman, alam ko may magtatanong sa inyo kung meron bang nakakaapekto sa husay at lakas ng mitochondria ng mga inahin. Oo, meron. Unang-una dyan, alamin natin kung ano nga ba yung mga pwedeng makasira o makabawas sa lakas ng kanilang mitochondria. Ang una dyan ay yung hindi tamang nutrisyon, no? Hindi tamang nutrisyon pwede magdulot ng kakulangan sa mga nutrients na kailangan ng mga mitochondria para mag-function na maayos. Ang sumunod naman dyan ay yung stress. Ang sobrang stress tulad ng init, lamig at sobrang crowding, maaari yan magdulot ng oxidative stress na nakasira sa mitochondria. Ang sumunod naman dyan ay mga toxins at mga chemicals. Ang exposure kasi sa mga harmful chemicals sa toxin, pwede rin yan na makasira sa mitochondria ng ating mga inahin. Ang sumunod naman dyan ay pagkakasakit at mga impeksyon. Ang mga sakit at impeksyon maaari yan magdulot ng oxidative damage na tinatawag na nakakasama din sa kanilang mitochondria. Ngayon, paano mo naman mapapanatili ang lakas ng mga mitochondria ng ating mga inahin? Narito yung mga ilang tips na sasabihin ko para mapanatili nating maayos ang kanilang mitochondria. Ang una dyan ay yung tamang nutrisyon. Bigyan natin sila ng mga balancing diet na mayaman sa mga vitamins at minerals, mga antioxidant na tumutulong para maprotektahan at ma-repair ang mga mitochondria. Siguraduhin din natin na merong sapat na protina sa kanila mga diet para sa muscle development at energy production. Sumunod naman dyan yung stress management. Siguraduhin natin na may sapat na lugar o space yung ating mga inahin para hindi sila na-i-stress. Bigyan natin sila ng tamang ventilasyon, maayos na temperatura dun sa kanilang lugar para maiwasan yung sobrang init o sobrang lamig o yung tinatawag nating heat stress o cold stress. Sumunod naman dyan yung malinis na kapaligiran. Panatilihin natin na malinis yung kanilang tinitirhan o pinaglalagyan para maiwasan natin yung exposure sa mga mikrobyo, ganun na rin sa mga toxins. Gawin natin regular na paglilinis ng kanilang mga pinaglalagyan. Ganun din yung pag-aalis natin ng kung ano mga kalat. Obserbahan din natin maigi ang ating mga inahin para mabantayan natin kung sakaling sila mananamlay o may dinaramdam. Kung magkailangan magbigay ng extra supplement, bigyan natin sila para karagdagang suporta para sa kanilang mitochondria. Ang sumunod dyan ay yung bigyan natin sila ng regular na exercise. Ilipat-lipat natin sila sa mga fly pen, sa run pen o scratch pen para nakakapag-wallowing sila o nakakatakbo. Kahit paano lumalakas ang kanilang katawan, pati na rin yung stamina nila kapag nakakapag-exercise sila. Sumunod dyan yung hydration. Siguraduhin natin na laging may malinis na tubig ng ating mga inahin, no? Para may iwasan ang dehydration dahil ito ay nakakasira sa mitochondria kapag sila ay nade-dehydrate. Magbigay rin tayo ng mga antioxidant na mga suplemento na makakatulong yan sa pagprotekta ng mitochondria ng mga ating inahin. So bago ko tapusin ang video na to, magbibigay ako ng analogy
para kung sakaling hindi mo pa rin masyadong makuha ang ibig sabihin, ay tingin ko mas maiintindihan mo. Ganito ang mas madaling analogy niyan. Kung merong inahin na hindi ganun kalakas ang kanyang mitochondria, ang anak niya ay pwede natin ikumpara sa isang sasakyan. Yung regular lang ang mitochondria na inahin, ang anak niya ay isang tama raw FX. Pero kung ang isang inahin naman na malakas at maganda ang mitochondria, ang magiging anak niyan, kumbaga sa sasakyan, ay isang Mustang. So, dun mo makikita yung analogy niyan. Ikumpara mo yung tama raw FX tsaka yung Mustang na sasakyan o kotse. Yan ang pinaka-difference niyan. Pag malakas at mahina ang mitochondria ng mga inahin. Dito mo rin malalaman sa mitochondria ng mga inahin kung bakit sinasabi ng karamihan ng mga breeder na mas malaki ang ambag ng inahin sa pagpapalahi ng mga magagaling na mga ibon, di ba? Yan ang madalas natin naririnig o nagiging argumento palagi ng karamihan. Lumalabas na meron talaga silang punto. Pero nasa sayo pa rin niya kung gusto mong paniwalaan nito o hindi. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Sana marami kayo natutunan sa topic natin na mitochondria. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod na mga videos. Hanggang sa muli, ito po si Bobby Nasino ng Sabongista TV.